sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pisong taas pasahe sa jeep sa bansa, ipinatupad na simula kahapon. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng Department of Agriculture na ibigay sa mga magsasaka ang sobrang koleksyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Hataw Balita. Ekonomiya ng Pilipinas nananatiling isa sa mga pinakamabilis lumago sa Asia ayon sa isang eksperto. Hataw Balita. Senado pinaiimbestigahan ang nangyaring banggaan sa karagatan malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng 3 Pilipinong mangingisda. Hataw Balita. Pamahalaan ng Pilipinas kinokondena ang patuloy na pagsiklab ng labanan sa Israel kasunod ng biglang pag-atake ng grupong Hamas noong Sabado. Hataw Balita. At posibleng big-time rollback ng mga kumpanya ng langis inaasahan na simula bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Paalala po sa mga commuter, ipinatupad na po ang pisong provisional fare sa mga pampaserong jeep simula kahapon, October 8. Ibig sabihin, madaragdagan ng piso ang minimum na pasahe sa jeep, mapa tradisyonal o moderno. Ang 12 pesos na minimum fare sa tradisyonal na jeep magiging 13 pesos na, habang ang 15 na ang pamasahe sa modern jeepneys mula sa kasalukuyang 14 pesos. Nauna nang inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng provisional fare bunsod ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Hataw Balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA na gamitin ang sobrang koleksyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP upang tulungan ang mga magsasaka ng palay sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, binanggit ito ng Pangulo sa kanyang nagdaang pulong kamakailan kasama ang mga opisyal ng DA, kung saan sinabi na ang sobrang koleksyon ng RCEP na lumampas sa 10 billion pesos ay dapat gamitin upang tiyakin ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka ng palay sa pamamagitan ng pagtutok sa pagpaparami, mekanisasyon at iba pang kagamitan upang mapanatili ang kanilang produktibidad. Dagdag pa ng PCO, iniutos din ni Pangulong Marcos sa pulong kasama ang Department of the Interior and Local Government na kausapin ang lahat ng lokal na pamahalaan para isapinal ang pass-through fees at iba pang gastusin sa transportasyon para sa mga sasakyang naglalakbay ng kalakal tulad ng bigas at iba pang produkto. Batay sa Executive Order No. 41 na inilabas ni Pangulong Marcos noong September 25, ipinagbabawal sa mga lokal na pamahalaan ang pagtanggap ng toll fees at bayarin mula sa lahat ng sasakyang naglalakbay ng kalakal o kalakaran habang dumaan sa mga pambansang kalsada at iba pang daanan na hindi tinayo o pinondohan ng mga ito. Ang hakbang na ito ay naglalayong bawasan ang gastusin sa transportasyon at lohistika. Hataw Balita. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling isa sa mga pinakamabilis lumago sa Asia kahit na may pagbagal sa paglakas nito sa ikalawang quarter ng taon ayon sa isang eksperto. Ayon sa Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation na si Michael Ricafort, ang ganap na pagbubukas ng ekonomiya matapos ang pag-alis ng pambansang estado ng krisis sa kalusugan dulot ng sakit na COVID-19 noong Hulyo ang siyang nagtulak sa paglago at nagpalakas sa mga aktibidad sa bansa. Maaaring rin na umanong magkaroon ng downward adjustment sa growth targets pero mananatili ito sa isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa rehiyon dahil sa magandang status ng ekonomiya. Nakita rin anya ng lahat ng industriya sa bansa
Kabilang ang sektor ng turismo ay muling bumangon na at nagbubukas ng higit pang mga oportunidad sa trabaho. Batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang updated employment rate sa bansa ay isa sa pinakamahusay na sa 17 hanggang 18 taon. Ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ay tinatayang nasa 48.07 million employed individuals, kung saan mas mataas ito kaysa sa iniulat na 44.63 million noong Hulyo at 47.87 million noong nakaraang taon. Hotaw Balita. Halos bumangga na ang BRP Sindangan nang muling magsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese Coast Guard vessel 21556 sa huling rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre noong October 4. Nasa distansyang 1 metro na lamang ang layo ng PCG vessel at babangga na sa CCG vessel. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine, si Commodore J. Tariela, taktika ito ng China para tayo ang masisi sakali man na tuluyang magkabanggaan ng mga barko. Kaya maingat at pinipilit ang PCG na iwasan ang mga barko ng China kahit malinaw na sinasadya ng mga ito na harangan ng ruta ng mga barko ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers, no, na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at maging isang incident ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel. 4 na Chinese Coast Guard vessel at 5 maritime militia vessel ang humarang sa mga barko ng PCG. At the same time, as I said, no, sa optics na to, kung tayo palagi nila ikakat tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no? Hotaw Balita. Planong imbestigahan sa Senado ang nangyaring banggaan sa karagatan malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng 3 Pilipinong mangingisda. Nakatakdang maghain ng resolusyon si Senator Ronald De La Rosa upang maimbestigahan ang naturang insidente sa Senado. Anya, dapat tingnan lahat ang posibleng anggulo sa nangyaring insidente at malaman ang totoong responsable. Pero umaasang senador ng sadyang aksidente lang ang nangyari. Maaari rin anyang ipatawag ang may-ari ng oil tanker na sinasabing bumangga sa FFB Derinda. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Di maiwasan, no, magdududa yung tao. Baka mamaya registered ng sa ibang entity yung ship na yan, tapos baka mamaya alam mo na, yung maruming pag-iisip, baka ginamit yung purposely talaga to, iram lang yung dahil nagalit na sila sa yung ating mga fisherman, di ba? O pwede mangyari. As an investigator, you have to be, di ba? You have to look at all angles, possible angles of the incident. Hotaw Balita. Matapos ang nangyaring banggaan sa karagatan malapit sa Pangasinan na ikinasawi ng 3 Pilipinong mangingisda, ipinahayag ni Senator Francis Tolentino ang halaga ng pagtukoy ng archipelagic sea lanes ng bansa para makaiwas sa mga aksidente sa hinaharap. Binigyang diin ng senador ang papel na ginagampanan ng naturang sea lanes lalo na sa paglalayag ng malalaking vessels tuwing madilim ang paligid. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Francis Tolentino. Nangyayari ito, wala tayong tamang archipelagic sea lane. Kahit saan lang pwedeng dumaan. So kung may archipelagic sea lane tayo, meron talagang ruta na dadaanan yung malalaking vessels at alam ng maliliit na bangka, mga mangingisda natin na inintaanan at pwede rin iwasan. Ganun din yung mga malalaking vessels, dapat equip sila sa tamang navigational
equipment at ilaw paggabi. Lalo ito, madaling araw ito nangyari. Samantala, sang-ayon naman si Senator Tolentino na maimbestigahan sa Senado ang nasabing insidente. Posible rin niyang mapunta sa kanyang komite na Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang investigasyon. Bagaman lumalabas sa paunang investigasyon ng Philippine Coast Guard na aksidente ang nangyari, gate ng mambabatas may pananagutan pa rin ang oil tanker. Sa atin, may mga Supreme Court cases na nagiging liable yung mga kapitan at yung may-ari ng barko sa pag ganitong may aksidente. Kahit aksidente, may liability. Unang-una, kailangan i-report ng ship captain yung pagbangga sa nearest Coast Guard or Maritime Authority. Kung wala, liable sila. Kailangan mag-render ng assistance yung crew sa smaller vessels. Hataw Balita. Sa iba pang balita, kinokondena ng pamahalaan ng Pilipinas ang patuloy na pagsiklab ng labanan sa Israel kasunod ng biglang pag-atake ng grupong Hamas laban sa mga Israeli noong Sabado at ang sunod-sunod na pagtugon ng mga puwersa ng Israel laban sa grupo ng Palestina. Tiniyak ng gobyerno ang maigpit na pakipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Tel Aviv upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. Sa isang pahayag, binibigyang diin ng Office of the President ang taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati sa mga pamilya na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga kamakailang atake. Kinikilala rin ng Pilipinas ang karapatan ng mga estado sa self-defense sa harap ng paggambala mula sa kalapit na bansa gaya ng kinikilala sa United Nations Charter. Ayon naman sa Presidential Communications Office, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gobyerno na makipagtulungan sa embahada sa Tel Aviv at sa Migrant Workers Office sa Israel upang tulungan ang mga Pilipinong apektado ng kasalukuyang alitan. Hataw Balita. Ikinababahala ng Philippine General Hospital ang nangyaring congestion o punuan ng mga pasyente sa kanilang emergency room na nangyari ilang linggo na ang nakararaan. Sa isang panayam, sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na sa ngayon ay mayroong nasa 200 mga pasyente ang nakalagak sa emergency room ng kanilang ospital, gayong nasa 70 pasyente lamang ang orihinal na disenyo ng ER. Inihalin tulad ito ng doktor sa isang malaking intensive care unit o ICU kung saan nasa 40 niya ang mga naka-respirator. Nagpapatupad na ang PGH ng Emergency Severity Score System upang masiguro na maasikaso ang mga pasyente na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Hataw Balita. Magandang balita po para sa mga motorista dahil inaasahan po bukas, araw ng Martes, October 10, ang posibleng pagpapatupad ng big-time rollback ng mga kumpanya ng langis. Sa inisyal na pagtaya ng industry players, maaaring bumaba ng 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 20 centavos ang posibleng maging bawas sa kada litro ng gasolina, at 2 piso at 30 sentimos hanggang 3 piso naman na rollback ang inaasahan sa presyo ng kerosina. Iaanunsyo bukas ng oil companies ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Ayon sa kanila, ang ipatutupad na rollback ay bunsod ng pagbaba sa demand ng langis sa Estados Unidos at Europa dahil sa nangyayaring pagtaas ng interest rates. Paliwanag naman ng Department of Energy, malaki pa rin ang tsansa na hindi magtuloy-tuloy ang pagkakaroon ng rollback sa langis sa mga susunod na araw dahil manipis pa rin umano ang supply nito sa mundo, dulot ng oil reduction ng Saudi Arabia at Russia. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong pong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa.
Sa ating latest satellite images, tatlong major weather system ho ang nakakaapekto sa ating bansa. Meron tayong dalawang bagyo at isang low pressure area. Pero lahat ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una ho, itong Typhoon Koinu na dati ho itong si Jenny nung nasa loob ng PAR. Nasa mahigit 800 kilometro ito kanluran ng extreme northern Luzon at hindi naman ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pa hong nasa kabilang dulo naman, sa kabilang silangang bahagi, yung severe tropical storm Bolaven na huling namatan mahigit 2,000 or halos 3,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Hindi rin natin inaasahan na itong si Severe Tropical Storm Bolaven, international name niya ho yun, ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ang pinaka-monitor natin ngayon ay itong low pressure area na huling namataan na sa 1,415 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Kasi posible in the next 24 to 48 hours ay pumasok ho ito ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat yung mga huling datos ho natin ang pinapakita, at least in the next 24 to 48 hours, medyo maliit pa yung chance ng maging bagyo. Kaya patuloy ho natin itong imo-monitor. Sa kasalukuyan, makikita nyo itong mga kaulapan na ito ay mula dun sa trough o extension nitong low pressure area. Kaya ngayong araw, yung Central at Eastern Visayas, kasama ang malaking bahagi ng Mindanao, makararanas ho ng medyo maulap na kalangitan na mas malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkinat, pagkulog. Samantala, sa lalabing bahagi ho ng bansa, itong Luzon at itong bahagi ng Western Visayas, makikita nyo walang masyadong kaulapan. Asahan ho natin ngayong umaga, posible medyo mainit yung panahon. Pero, nandun pa rin yung mga potensyal ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog. Kaya wag ho kayo magugulat kung meron pa rin tayong mga thunderstorms dito sa may bahagi ng Luzon at Western Visayas, bagamat wala ngang epekto pa yung trough extension nitong low pressure area natin binabantayan. Tingnan ho natin ito magiging lagay ng panahon sa Luzon. Makikita ho natin malaking bahagi nga ho ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog. Nangyayari ho ito sa hapon hanggang sa gabi, tumatagal na 1 hanggang 2 oras. Yung agwat ng temperatura sa lawag ay mula 24 to 32, dyan sa Baguio 17 to 23, habang sa Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius, sa Kamaynilaan naman hanggang 32 degrees Celsius ang mararanasang init, samantalang sa Tagaytay mula 22 to 30 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands naman 25 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 33, habang sa Legazpi hanggang 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, yung Central at saka ho yung Eastern Visayas, medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa ng mga pag-ulan, habang yung Western Visayas naman mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkinat, pagkulog ang maaaring maranasan sa araw na ito. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 to 33 degrees Celsius, Cebu 25 to 32, habang sa Tacloban 26 to 33 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Mindanao ang makararanas ng maulap na kalangitan na may mas malaking tsansa ng mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng trough o extension ng low pressure area. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay hanggang 34 degrees Celsius. Wala naman ho tayong nakataas na gale warning, kaya maaari namang maglayag ho yung mga maliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Pero nagpapaalala pa rin tayo sapagkat pag meron ho tayong mga thunderstorm, posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan, bugso ho yan ng mga pagkilat, pagkulog na maaring maranasan. Kaya sa mga kababayan ho natin na naglalayag, iba yung pag-iingat pa rin ho. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:47 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, walang kinalaman sa politika o hindi politiko ang dumaan sa Commonwealth Avenue ng bagyang pinahinto ang mga sasakyan noong Huwebes. Taliwas ito sa ipinakalat na video ng isang motorista kung saan tahasang ibinibintang kay Vice President Sara Duterte ang pagpapahinto ng trapiko. Sa pahayag na inilabas ng QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, sinabi nito na mahalaga ang traffic management sa pagsisecure ng mga pulis, hindi lamang sa mga VIP, government officials, kundi pati na rin sa mga state guests at diplomats.
Sinabi pa ni General Maranan na importante ang ginagawang security measures ng mga pulis sa mga nabanggit na personalidad at hindi dapat haluan ng politika. Sa kabila nito, humingi ng paumanhin si General Maranan kay Vice President Sara Duterte sa pagkadamay ng pangalan nito sa kumakalat na video, gayon din sa mga motorista na naapektuhan sa bagyang pagpapahinto ng mga sasakyan. Tiniyak din ng general sa publiko ang pagiging transparent at profesional ng QCPD sa lahat ng kanilang operasyon. Hataw Balita. Nagdeklara ng walang pasok o face-to-face classes sa mga paaralan ngayong araw ng Lunes ang ilang mga bayan sa Batangas at Laguna dahil sa posibleng panganib na maaaring idulot ng nararanasang volcanic smog o bag mula sa Bulkang Taal. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Sa kuha ng Internet Protocol o IP camera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, dakong 5:45 AM to 11:42 AM nitong Linggo, October 8, makikita ang patuloy pa ring degassing activity ng Bulkang Taal. Sa tala ng ahensya as of October 6, nasa 2,887 tons na ang nilabas na asupre ng Bulkang Taal na may taas na aabot sa 1,500 meters. Bunsod ng Taal Volcano Degassing Activity, nagsuspende ng face-to-face classes ang ilang bayan sa Batangas at Laguna. Sa Batangas, kabilang sa mga bayan na walang pisikal na klase ngayong araw ay ang Calaca, San Jose, Batangas City, San Pascual, Bawan, Agoncillo at Lemery. Sa Laguna naman ay ang Calamba City. Nire-rekomenda rin na mag-online at modular classes muna ang mga estudyante. Paalala naman ng Department of Health na kung wala namang importanteng lakad ay manatili muna sa kanilang tahanan ang mga residente at kabataan upang maging ligtas sa masamang epekto ng volcanic smog o bag. Kung hindi naman maiiwasang lumabas ng tahanan ay magsuot ng N95 face mask. Sakali naman makaranas ng pangangati ng lalamunan ay uminom ng tubig. Magpakonsulta naman sa doktor kung sakaling lumala ito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Binalaan ng Department of Education o DepEd ang publiko, lalo na mga public school teachers na target ng umano'y car loan scam. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na mayroong nasa 29 na mga teacher ang sinasabing naging biktima ng labas kasa assume balance loan accommodation scam. Nakapaghain na mga teacher ng reklamo laban sa mga scammer na sinasabing nagmula sa Pampanga. Base sa investigasyon, hihikayati ng mga scammer ang mga teacher na mayroong financial problem na mag-apply ng car loan kapalit ang kaukulang halaga ng pera. Bibigyan umano ang mga ito ng down payment sa sasakyan at papangakuan na magkakaroon ng income sa pamamagitan ng Transport Network Vehicle Service kapag naaprubahan ng loan. Pero sa oras na ma-turn over na ang sasakyan, ay bigla na lamang aabandonahin ng mga ito ang kanilang mga biktima. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang DepEd sa mga otoridad upang maaresto ang mga salarin at nagpapaalala sa publiko na mag-ingat sa mga ganitong uri ng modus. Nakilahok ang tinatayang 700 mga kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa inorganisang Peace Covenant ng Commission on Elections, Philippine National Police, Philippine Army at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa bayan ng Aroroy, Masbate. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Isa lamang ang bayan ng Aroroy, Masbate sa 4 na lugar na nasa red category ng Commission on Elections o COMELEC. Ngayon papalapit na ang campaign period sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa October 30. Bilang bahagi ng paghahanda para dito, nag-organisa ng isang Peace Covenant ang COMELEC, Philippine National Police, Philippine Army at iba pang mga sangay ng pamahalaan para maayos at mapayapang halalan sa nasabing bayan. Tinataya na sa 700 kandidatong magkakatunggali ang nagkaisa at pumirma sa nasabing kasunduan. Ayon kay Police Regional Office o PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Vesremundo Obinque, titiyakin ng pamunuan ng pulisya na matahimik ang isasagawang halalan sa buong rehiyon ng Bicol. Pipilitin namin na maitawid at ng matiwasay at mapayapa ang BSK 2020 sa buong Kabikulan. Yung pagpunta namin dito sa Masbate in particular, is because there is a sinasabi yung
red area. This is a usual part ng aming preparation in cooperation with the COMELEC. At ito ay ginagawa namin sa mga ibang probinsya at sa pamamagitan nito, ma-loosen natin yung would-be political tension, lalong-lalo na sa mga kandidato. Bukod sa pagpirma sa covenant signing, nagsagawa rin ng Unity Walk ang grupo. Samantala, pupuno naman ang 2 batalyong sundalo ang kakulangan ng PNP personnel sa araw ng eleksyon. Lalo na sa mga upland barangay at mga liblib na lugar na babantayan ng mga militar. Sa ngayon, hindi pa rin naman kailangan ng augmentation ang puwersa ng pulisya mula sa regional office ng Masbate PNP. Actually, with regards to the personnel, sa kapulisan, kulang talaga kami. But with the augmentation coming from armed forces, na-compensate na namin yung pangangailangan. So, I don't think na kailangan pa namin ng additional program. Kasi wala naman pong gulo dito sa Masbate. Inaasang tutuparin ng mga kandidato ang kanilang mga pangako na maging kaisa sa pagkakaroon ng malinis, mapayapa at maayos na eleksyon sa probinsya ng Masbate. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. 8 individual ang arestado habang isang drug den naman ang binuwag sa 2 magkahiwalay na drug buy-bust operation sa Cebu City. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng 2 buy-bust operation ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 7 at Philippine National Police sa Cebu City nitong Sabado, October 7. Kumantong ito sa pagkakaaresto sa isang miyembro ng drug group at pagkalansag sa isang drug den. Isinagawa ang unang operasyon dakong alas 6 ng gabi noong Sabado sa Sitio Lupa, Barangay Sapangdako, Cebu City, kung saan naaresto ang isang individual na si Teresita Ochea na kilala sa alias Tasing, 44 anyos, laundry woman at miyembro ng bagong kinikilalang drug group. Nakumpiska sa operasyon ng 4 na pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 51 grams na may tinatayang street value na 346,800 pesos, buy-bust money at iba pang non-drug evidence. Sa kaparehong araw, bandang alas 7:05 ng gabi, nalansag naman ang isang drug den na matatagpuan sa kahabaan ng Abiliana Street, Barangay Suba, Cebu City. Arestado dito ang drug den maintainer na kinilalang si Cipriano Resurrection alias Tatay, 54 anyos, isang laborer. Nadakip din ang 6 na bisita sa drug den na sina Ken Abudo, 32 anyos, Pampilito Retobado, 47 anyos, Mark Leonard Baaclo, 41 anyos, Rinaldo Estole Jr., 36 anyos, Renel Custodio, 22 anyos, at Michael Banyares, 36 anyos. Nasamsam sa operasyon ng 18 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 11 grams na may tinatayang street value na 74,800 pesos, buy-bust money, cash na nagkakahalaga ng 1,600 pesos na pinaniniwala ang kinita ng iligal na droga at iba't ibang drug paraphernalia. Kasong paglabag sa Sections 5, 6, 11 at 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165 ang isasampa laban sa mga sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Edmond Disola, humahataw. Hataw Balita. Naharap ang isang kandidato sa pagka-barangay kagawad sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC Resolution Number 109180 COMELEC gun ban matapos mahulihan ng baril sa bayan ng Baggao, Cagayan nitong Sabado, October 7. Ang suspect ay kinilala bilang alias Randy na residente rin sa nabanggit na bayan. Batay sa report ng Baggao Police Municipal Police Station, may natanggap silang tawag mula sa isang concerned citizen na may isang lalaking natutulog sa harap ng tindahan sa barangay San Isidro, Baggao, Cagayan at mayroon ito umanong dalang barila. Agad naman nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Baggao Municipal Police Station upang kumpirmahin ang nasabing report. Nang hinga ng papeles para sa armas ay wala itong maipakitang dokumento dahilan upang siya'y tuluyan ng arestuhin.
Hinikayat naman ni Police Regional Office 2 Director Christopher Birung ang publiko na agad na isumbong sa pulisya kung may nakikita o nalalaman silang lumalabag sa election gun ban at iba pang nasasangkot sa krimen. Ito'y upang matiyak ang katahimikan at kaligtasan ng lahat, partikular na ang pagsasagawa ng halalan ngayong October 30. Hataw Balita. Sinira na ng Philippine National Police ang nasa 360 pounds ng bomba na nasabat sa mga law enforcement at public safety operation ng pulisya. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Mahigit 1,000 iba't ibang uri ng bomba na may bigat na aabot sa 362 pounds net explosive weight ang sinira ng Philippine National Police o PNP sa Colonel Ernesto Rabina Air Base, Crao Valley Gunnery Range sa Capas, Tarlac, kamakailan. Sa tala ng PNP, ang mga sinirang bomba ay kinabibilangan ng mga unexplosive ordnance o UXO, explosive remnants of war o ERW, improvised explosive device o IED at iba pa. Ayon sa pambansang pulisya, ang mga ganitong uri ng pampasabog ay kayang magdulot ng matinding pinsala o pagkasawi, kung kaya't kinakailangan ng isailalim sa control detonation para sa kaligtasan ng lahat. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na patuloy ang Philippine National Police sa pagsasagawa ng detonation sa mga pampasabog na maaari magdulot ng kapahamakan sa ating mga kababayan. Kaugnay nito, patuloy din ang kanilang pagsuporta, pagsasanay at pagbili ng kagamitang magagamit lalo na sa hanay ng PNP Explosive Ordnance Division. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Ipinagdiwang ng mga kooperatiba sa probinsya ng Bataan ang Cooperative Month sa pamamagitan ng trade fair. Si Melanio Aquino humahataw. Hataw Balita. Sa bisa ng Republic Act 11502 o ang National Cooperative Month, ipinagdiwang sa probinsya ng Bataan ang buwan ng kooperatiba sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang Grand Trade Fair sa buong lalawigan, kung saan nilahukan ito ng Small and Medium Enterprises o SMEs at mga kooperatiba sa buong lalawigan. Layo ng naturang pagdiriwang na matulungan at bigyang pagkilala ang kontribusyon ng ating mga kababayang Bataenyo na mga kabilang sa SMEs at kooperatiba sa probinsya sa economic development ng bansa sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang galing sa kanilang mga sariling gawang produkto. Daos kami ng isang trade fair. So pinapakita dito yung mga galing na product ng mga kabataan sa kanilang food and non-food items, medente items, pati sa kanilang category. Pero din maipakilala, din sila ng pagkakaisa. Kasi di ba ako nagsimi dapat kapag mantingpirihan at ang kanilang team building ay para mas maintindihan nyo pa. So yun, mga cooperatives natin kasi sila ang katulong natin sa economic development na siya at mahin sa national. Inisa-isa naman ni Ginang Marieta Huang, Regional Director ng Cooperative Development Authority sa Region 3, ang kahalagahan at tulong na nagagawa ng kooperatiba hindi lamang sa probinsya maging sa buong bansa, lalo na sa food security. Una, ang kooperatiba po ay nagbibigay ng puhunan sa mga gustong magnegosyo, lalo tigit sa mga miyembro nila. Ganon din, nagbibigay po ng employment, na trabaho. Hindi lamang direkta, kundi indirect employment. Kaya malaki po ang naitutuwin nito. Ganon din. Doon sa food supply na problema natin ngayon, ang mga kooperatiba po ang nagpupunan sa mga pagkain. Sila nagtatanim, karamihan sa kanila ay magsasepen, mangingisda. So sila po yung nagtatanim sa mga nailangan natin sa food security. Kasabay nito, inanyayahan naman ang mga Bataenyo na hindi pa kasapi ng alinmang kooperatiba at nagnanais na makibahagi na sila ay makipag-ugnayan sa tanggapan ng CDA sa San Fernando, Pampanga at Bataan, Pisedo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita.
Tinatayang aabot sa 500 coconut farmers mula sa Bicol Region na magiging benepisyaryo ng nasa 33 milyong pisong halaga ng proyektong processing facility mula sa Department of Agriculture. Ang itatayong pasilidad ng kagawaran planong matapos sa susunod na taon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa ilalim ng Coconut Farmers Industry Development Program ng Department of Agriculture, aabot sa 500 coconut farmers ang mabibiyayaan ng tulong sa Bicol Region. Tinatayang 33 milyong pisong halaga ng processing facility ang itatayo sa lalawig na Camarines Sur at Albay. Ang Shared Processing Facilities o SPF para sa White Copra Processing ay pagkakaloob sa tunay na tapat lahing Pilipino cooperative sa Barangay Bonbon, Limon, Albay na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. At sa Ragay Coco Eskwela Turismo Kabuhayan Agriculture Cooperative naman sa Upper Santa Cruz, Ragay, Camarines Sur ang nagkakahalaga ng 13 milyong pisong SPF na magpo-produce ng coconut sugar at sugar nectar. Ayon kay Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec Head Engineer Nino Bengosta, ang ahensya ay isang inter-agency collaboration para sa naturang proyekto. Ang PhilMec ang magpo-provide ng processing facilities, machinery at iba pang mga unit. Samantalang ang Department of Public Works and Highways o DPWH naman ang mamamahala na itatayong gusali sa dalawang magkahiwalay na pasilidad. Tinitiyak na ahensya na makapagbibigay ng suporta sa karagdagang pangkabuhayan, mapatataas ang pagkakakitaan at direct profit sa mga miyembro ng dalawang kooperatiba. Inaasang sa unang kwarte ng taong 2024 matatapos ang pagtatayo sa nasabing mga pasilidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. At sa mga kaka-tune in lang po sa atin, na ibalita po natin kanina na meron pong class suspension sa lalawigan po ng Batangas at ilang lugar dito sa Laguna. Bunsod po ng paglabas uli ng bag mula po sa Bulkang Taal o yung volcanic gas. Kaya sa halip na face-to-face classes, meron pong mga paaralan po ngayon na magpapatupad po ng online classes kasi nga dahil dito po sa posibleng maging epekto sa kalusugan nitong bag. Ang ilan sa mga naire-report nga dyan, may mga estudyante kasi na kapag ka po nakalanghap nitong asupre o yung sulfur dioxide na kabilang din sa lumalabas dyan sa Bulkang Taal ay may mga nahihirapang huminga. Kaya para maiwasan po yan, minabuti na po ng mga lokal na pamahalaan na suspindihin ang face-to-face classes dyan po sa Batangas. At maging dito sa Laguna, ang nabanggit po dyan kanina ay ito pong Kalamba. So nagpaabiso na po ng class suspension. At yung iba ay mag-online na class na rin. Kaya pinapayuhan po na pagkaganyang medyo mataas yung bag na lumalabas po sa Bulkang Taal ay manatili na lang doon po sa kanilang mga bahay, lalo na yung mga meron pong respiratory illness, yung mga may asthma. Ayan, dahil napakadelikado pagka po yan ay malalanghap. Ang ilan sa mga inirereklamo dyan ng mga residente na apektado po ng bag ay yung pong pangangati ng lalamunan, mahapding mata, makatiho sa balat at nahihirapan nga pong huminga. Buti na lamang po at maagang nagpatupad ng class suspension ang ilang mga lokal na pamahalaan dyan sa Batangas at maging dito sa Laguna para maiwasan po yung mga kinakailangan pang dalhin sa ospital. Kagaya po ng nangyari dyan sa may mataas na kahoy, dyan sa Batangas at dun sa Tuwi, Batangas, kung paghinga. At bukas naman yung inaasahan ho natin na rollback sa petroleum products, dyan sa diesel, kerosene and gasoline, medyo malaki-laki ng kaunti, nasa 2 piso.
Kaya doon sa mga magpapakarga, kagaya ko na dapat magpapakarga na ngayong araw, aantayin ko na yung araw ng bukas, di ba? Para medyo menos-menos tayo. Ayan, doon po sa pagpapakarga ho natin ng produktong petrolyo. Kasi medyo mataas ho yung petroleum products po ngayon at ilang linggo yung sunod-sunod na pagtaas niya, nasa 11 linggo, no? Kaya lang nag-rollback ng 20 centimos lang nitong nakaraan, pero agad naman binawi. Parang nadoble pa yata, nabawian. Ngayon medyo malaki-laki, kaya dun ho sa mga gustong magtipid-tipid, kagaya ko, bukas. Ayan, bukas na tayo magpakarga at para tayo ho ay menos-menos. Ayan, dyan po sa ating ginagamit na crudo o kaya po ay gasolina. At kahapon, baka hindi pa ho alam ng ating pong ibang mga kababayan, nagpatupad na rin po ng dagdag pasahe sa jeep, maging doon sa mga modern jeepney nagdagdag na ng piso. Ayan, kaya wag ho tayong magugulat kung ngayong araw, yung pong mga mananakay na araw-araw yan po ang kanilang sinasakyan, meron pong dagdag na pasahe po sa jeep. Resulta yan nung unang sunod-sunod nga ho na pagtaas ng produkto ng petroleum products dito po sa ating bansa. At ang pangako naman po dyan kung sakali na bababa yung pong ating presyo nitong petroleum products, agad namang aalisin yung dagdag na piso sa pasahe po sa traditional na jeep at maging sa modern jeepney. Ayan, so ilan ho yan sa mga naging laman nung ating pong balita po kanina, at ganun din yung pong sa ating weather update. Dahil meron na namang sama ng panahon na nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan po ngayon ng Pag-asa. Samantala, umabot sa halos 2,000 bags ng dugo ang nalikom ng Members Church of God International sa isinagawang simultaneous mass bloodletting nitong Biyernes. Si Leslie Videm humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ang Members Church of God International o MCGI ng simultaneous mass bloodletting sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong araw ng Biyernes, ika-6 ng Oktubre. Isa ang Apalit, Pampanga sa main venue na pinuntahan pa ng mga blood donor galing sa iba't ibang bayan ng Pampanga at Bulacan. Bukod dito sa Apalit, Pampanga, mayroon pang mahigit 20 venue ang kasabay na nakapagsagawa rin ng mass bloodletting activity sa pangunguna ng MCGI at sa pakikipagtulungan sa Philippine Blood Center ng Department of Health. Dito sa Apalit, ang katuwang sa mass bloodletting ay ang Jose Bilingad Memorial General Hospital. Sa mga nasabing bilang ng mga venue, 12 rito ay sa Luzon, 5 sa Visayas at 7 naman sa Mindanao Region. Pinangunahan naman ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang pagdodonate dito sa Apalit, Pampanga, kasama ang kanyang may bahay na si Ate Arlene Razon. Alam ninyo mga kapatid, yun po kasing dugo, hindi po nagagawa sa laboratorio. In other words, hindi ka pwede kasi pong gumawa ng synthetic na dugo na siya mong ilalagay doon sa nangangailangan. Kaya napakahalaga po ng pagdodonate ng dugo dahil napakarami pong pangangailangan ng dugo, mga kapatid. Ang MCGI ang isa sa mga regular na top donor ng dugo sa ating bansa, kung saan ilang beses na rin itong ginawaran ng pinakamataas na parangal ng Philippine Blood Center na Gawad Jose Rizal at ng Bagong Bayani Award ng DOH. Ngayong taon, mula January to March lamang ay umabot na sa 3,762 na bags ng dugo ang matagumpay na naidonate mula sa MCGI. Noong April to June naman, ngayong taon, ay umabot naman sa 3,611 ang bilang ng nalikom na dugo. At nito namang third quarter ng taon, mula July to September ay nasa 4,142 donors ang nagkaisang makilahok sa nasabing aktibidad. Mula ito sa mga donor ng MCGI mula sa iba't ibang venue sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sobrang saya po ng aking puso po kasi po nakabahagi na naman po tayo sa
isang gawaing ito. Napakasaya po. Sabi nga po sa Kawikaan 3:27 po na wag po natin ikait ang mabuti sa kinaukulan sapagkat po nasa kapangyarihan po ng ating kamay na ito'y gawin po. Si Arturo Ramirez na first-time blood donor ay nagpapasalamat naman sa Diyos dahil sa binigay na lakas sa kanya upang makapag-donate pa ng dugo para sa nangangailangan. Sobrang saya po sa kalooban, sa puso. Nagawa po natin ito para po makatulong po tayo sa ating pong mga kapwa-tao at makapagbigay po ng dugo po, makapagdukto po ng buhay. Si Maria Lourdes Baguio naman na 4 na beses nang nagdo-donate ng dugo na itinalaga na ang kanyang sarili upang ma-donate ang kanyang dugo para sa mga nangangailangan nito. Siyempre masaya ako na nakapag-donate ako kasi pag may pagkakataon ako, nagdo-donate talaga ako. Para makatulong din sa mga alam ko nangangailangan ng dugo. Kasi alam ko marami din naman kasing tinutulungan ng MCGI. So parang gusto ko maging kabahagi din. Lubhang mahalaga naman sa mga katuwang na hospital ang ganitong aktibidad. Sobrang laki po ng pangangailangan natin sa dugo, lalo pa na pinagbabawal na po ang replacement. So more on voluntary blood donation, katulad po ng ginagawa natin, mass blood donation po. Ang tanging source po ng dugo na ating ipamimigay po sa ating mga pasyente. Mulit-muli, ang JBL MGH po ay muling nagpapasalamat po sa MCGI. Ayon sa Department of Health, ang isang bag ng dugo ay maaaring makapagligtas ng nasa 3 pasyente na nangangailangan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita! Ayan, napakahalaga talaga niya na tayo po ay mag-donate ng dugo. Maraming health benefits po yan. Oy, ngayon pong alas 7 po ng gabi. Philippine Standard Time ang opening po ng panibagong session ng mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago, Kapitulo 3, talatang 18. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-9 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Shervin Kulubong, dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.